pinakamadaling paraan para mabaliw sa'yo ang lalaki. Yon. By the way, pasintabi lang po sa mga kalalakihan na no hates. Pero ganun na nga, yung video na ito is para po sa mga kababaihan. So sa mga kalalakihan po dyan na nakikinig, pasintabi lang po muna, which is yung video na ito ay hindi para sa inyo. Okay? So ganun na nga, uulitin ko, pasensya na. Ha? Hindi po tayo magkakalaban. So yon. So ito, pinakamadaling paraan para mabaliw sa iyo ang lalaki. Well, bilang isang lalaki na rin mga utol, isisiwalat ko sa inyo kung ano ba yung mga gawain na kung saan nababaliw kami mga kalalakihan sa isang babae or sa partner namin ng mga babae. Naku, ni minsan din is kung napapansin ninyo na meron din talagang mga kalalakihan na kung bakit nababaliw sila sa kanilang mga partner. And then pagdating sa iyo is bakit hindi ganun na nababaliw sa iyo yung partner mo? Parang na-echapwera ka lang, parang wala ka lang sa kanya. So ito ngayon, sa video na ito utol ay ituturo ko sa inyo yung technique or yung tamang gawain para mas lalong mababaliw yung mga partner ninyo na lalaki sa inyo. Yung tipong parang maging asong ulol. So di ba? Gusto mo yon? So ito, panoorin mo yung video na ito, which is, wag na nating patagalin pa. Na yung una sa lahat is ipakita kung gaano kasaya ang buhay mo. Hindi ibig sabihin utol na kailangan is pakitang tao lang. Kundi kailangan hindi porket pinapakita mo pero deep inside is malungkot ka or malungkot yung buhay mo. Kailangan utol ay sa totoong buhay is dapat masayahin ka. Kasi kung nakikita ng lalaki or ng partner mo or yung manliligaw mo is yung tipong masayahin ka, ay talagang mas lalo po yung maa-attract sa'yo. Ha, compare natin sa isang babae na puro kalungkutan, puro drama, napaka-emotional, yes, puro hinanaing, then talagang aatrasan ka ng lalaki. Ha, compare sa kung may makita siyang babae na napakasigla, napakasiyahin din, talagang maa-attract yung isang lalaki. So ganun po yun. That's why kailangan is maging masaya yung buhay mo. Ha, so yun. And then yung pangalawa natin is ipakita kung gaano ka maaruga. Yes? Like for example is magjowa na kayo. Kailangan utol ay ipakita mo kung gaano ka maaruga or maasikaso. Yung tipong pinapakita mo din talaga na kung someday kung mag-asawa man kayo is ganito ka, marunong kang mag-aruga sa mga anak ninyo. Dahil sa pinapakita mo na marunong kang mag-aruga sa kanya, makikita din niya ng lalaki na uy, okay yung babaeng ito ah. So ibig sabihin is marunong tong mag-aruga sa aming mga anak or marunong to sa mga gawaing bahay. So syempre, mas pipiliin ka ng lalaki compare sa babaeng walang alam na hindi man lang marunong mag-aruga. Okay? So yon. And then ito yung pangatlo natin is ipakita kung gaano ka maunawain. Tandaan ninyo itong mga utol ah. Hindi lahat po ng babae is maunawain or marunong mag-unawa sa kinikilos ng lalaki or sa behavior ng lalaki. That's why marunong ka talaga magbasa sa bawat kinikilos ng lalaki. So again, iba kasi kapag ikaw mismo na babae ay malawak ang iyong pag-iisip, inuunawa mo yung lahat ng kinikilos niya, is mas lalo kang magugustuhan ng lalaki. Compare sa lalaki or compare pala sa mga babae, na konting bagay lang is bigla na lang nagdadrama, yes, bigla na lang nagtatampo, nagrereklamo, na kung ano-ano pa. So then, talagang hindi po mababaliw sa iyo yung isang lalaki. So that's why, napaka-importante po na maging maunawain. Okay? And then ito, yung pang-apat natin is magpa-sexy at magpaganda. Okay? So ito po, napaka-importanting bagay din talaga na kailangan is maging sexy ka at saka maganda. Kasi kung napapansin niyo kung bakit nauulol yung mga kalalakihan sa mga partner nilang babae is tignan niyo yung mga partner nilang babae. Napaka-sexy, napakaganda, napakaputi, napaka-flawless. So kung wala kang ganito utol, talagang hindi ka hahabol-habulin ng isang lalaki. So that's why hanggat maaari is mag self-improve ka pa rin palagi. Iba pa rin kasi utol kapag maganda ka at saka sexy. Ha? So yon. And then ito yung panglima natin is ipakita kung gaano ka kagaling. Yes of course. Ha? Ito yung mga gusto ng karamihan eh.
pagdating sa kama. Kapag magaling ka kasi sa tsuktsakan, magaling ka sa kama, tandaan ninyo mga utol hindi po lahat ng kababaihan, based on my experience hindi talaga lahat ay may alam pagdating sa kama or pagdating sa tsuktsakan. Oh, no. Pero kung ikaw po na babae ay may alam, marunong makipaglaban or marunong makipagsabungan sa lalaki sa tsuktsakan, yung tipong parang hahanap-hanapin ka ng lalaki na yung tipong hindi niya pa naranasan or hindi niya pa natikman sa ibang babae, then talagang mababaliw po yung isang lalaki sa'yo. So again, may mga video po tayo dyan about sa pagtsuktsakan na kung saan is hindi po alam ng karamihan ng mga kababaihan. So may sikreto tayo dyan, hahanapin nyo lang. And then ito, yung pinakahuli natin is walang iba utol, sa lahat po ng mga pinagsasabi natin, ipakita kung gaano kasaya yung buhay mo, ipakita kung gaano ka kamaaruga, ipakita kung gaano ka kamaunawain. And then yung isa pa is magpa-sexy at magpaganda. And then, ipakita kung gaano ka kagaling sa kama. Okay, so paano ba maghahabol or magiging asong ulol na mababaliw sa iyo yung isang lalaki? Kapag utol, ito ay kapag marunong kang umatras. Yes, yung tipong pinapakita mo sa kanya na ito yung premyo mo, na ito ako, diamante. Pero, lagi mong tandaan, ito sa isip mo lang, na palagi mong tandaan na kapag makagawa siya ng kasalanan, ay ito rin yung mawawala sa kanya. Oh. Na kailangan utol, napaka-importante nito sa lahat-lahat, na kahit marunong ka mag-aruga, kahit gaano ka pa ka-sexy, kahit gaano ka pa ka-maunawain, pero kung hindi ka marunong umatras, is wala din. Mawawalan po lahat ng bisa, or mawawalan po ng bisa yung lahat-lahat ng mga pinaggagawa mo kung hindi ka marunong umatras. That's why yung pinaka-importante dito sa lahat-lahat utol, na kapag pinakita mo sa lahat-lahat sa kanya, yung tipong mapapaisip siya na, uy, nandito na lahat-lahat sa babaeng ito yung hinahanap-hanap ko. Pero kapag marunong ka kasing umatras utol, talagang mababaliw po yung isang lalaki sa'yo. Hahanap-hanapin ka niya, hahabul-habulin ka na niya. And then, dito mo na makakamit yung hinahangad mo na magiging asong ulol yung partner mo na lalaki sa'yo. Na uy, ito na Kuya Kiko, yes, nakakamit ko na hinahabol-habol na ako ng isang lalaki, na nababaliw na siya sa akin, na na-o-obsess na siya sa akin. Kung napapanood nyo po yung pelikulang Wildflower, I don't know kasi medyo matagal na yon, 2018 pa yata, is ang ginawa po ni Maha Salvador ay binaliw niya po yung isang lalaki kasi gusto niyang higantihan. So ang ginawa niya is binigay niya yung lahat-lahat. Pinakita niya na mahal niya yung lalaki. Inunawa niya, inaruga niya, nagpa-sexy siya, nagpagalaw siya, na kung ano-ano na lang. Pero yung hindi alam ng lalaki is binabaliw lang siya ni Maha Salvador sa pamamagitan ng mga lahat ng pinapakita niya. And then once na makagawa pala ng kasalanan yung isang lalaki is, yes, mawawala din yung babae na ito, which is umaatras si Maha. So ngayon yung nangyayari is nababaliw na yung lalaki. Nababaliw siya kasi mawawala or nawawala si Maha. So sa konting panahon lang na nawawala si Maha sa tabi niya is hinahanap-hanap niya hanggang nabaliw talaga yung lalaki. So ganun po yung technique natin na kailangan mong gawin. Napaka-importante po sa lahat utol, walang iba yung pag-atras. Okay? So yun po mga utol, sana'y nakatulong yung video na ito. Sa mga gusto pala akong makausap one-on-one, PM nyo lang po sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko, and then kinakits tayo doon. So yun po, maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babush! Hanggang dito na lamang kung nakayanan ko, nakawangan kung naranasan ko, bibitawan para malaman mo ang sayang na pinaglaban ko para lang